Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. At tungkulin ng pamilya sa kapwa. Ang ating kasanayan para sa araw na ito ay, naisasabuhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Mga layuning pampagkatuto. Una, nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa, halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Pangalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapagbuti ang kanilang ugnayan. At ikatlo, na isasakilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Lagyan ang chart ng masayang mukha kung ang sitwasyon ay naglalarawan ng mga paraan ng pagmamalasakit. Lagyan naman ng malungkot na mukha kung ang sitwasyon ay kasalungat ang kahulugan sa malasakit. Basahin at kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap ayon sa iyong sariling pag-unawa. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan at ang tungkulin ng pamilya sa kapwa na nagpapakita ng pagmamalasakit o compassion. Ang pamilya ay isang haligi ng lipunan. Sa lipunan, ang pamilyang Pilipino ay may mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Narito ang ilan sa mga maaaring harapin ng pamilyang Pilipino. Una ay ang pagtutulungan at pagkakaisa. Isa sa mga hamon ay ang pagpapahalaga at pagtataguyod ng pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa at magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kayo ba mga bata, tumutulong ba kayo sa inyong mga magulang? Pangalawa, pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang tradisyonal na kultura ng pag-aaruga sa mga nakatatanda sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng lipunan. Ang pangangailangan ng mga nakatatanda sa kalinga at atensyon ay maaaring magdulot ng dagdag na responsibilidad para sa pamilya. Kayo ba mga bata, inaalagaan ninyo ang inyong mga magulang o lolo at lola? Pangatlo, edukasyon ng mga kabataan. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga anak ay isa sa mga pangunahing hamon. Kabilang dito ang pagsiguro ng mga magulang na may sapat na suporta para sa edukasyon at pag-unlad ng kanilang mga anak. Kaya marapat lamang mga bata na mag-aral tayong mabuti at paalagaan ito. Pang-apat, financial management. Ang epekto ng ekonomiya sa pamilya ay maaaring maging hamon. Ang wastong pamamahala ng pinansyal na yaman ng pamilya kasama na ang pagtitipid at pag-iwas sa utang, ay mahalaga. Panglima, pagharap sa mga suliranin. Ang buhay ay hindi laging magiging madali at ang pamilya ay haharap sa iba't ibang mga suliranin.
Ang kakayahan ng pamilya na magtagumpay sa harap ng mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng pagtupad ng kanilang tungkulin sa isa't isa. Pang-anim, pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Ang pagpapasa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay maaaring maging hamon lalo na sa gitna ng modernisasyon at pagbabago. Panghuli, pagtuturo ng mga mahahalagang halaga o values. Ang pagtuturo ng mga moral na prinsipyo at mahahalagang halaga sa mga anak ay isang mahalagang bahagi ng pagiging magulang. Ito ay naglalaman ng pagtuturo ng respeto, pagiging matulungin, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabuuan mga bata, ang pagtupad ng mga pamilyang Pilipino sa kanilang tungkulin sa kapwa ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkakaisa, at patuloy na pag-unlad. Ito ay isang proseso ng pagsasakripisyo at pagmamahal para sa kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya at ng buong komunidad. Ilagay ang mga salita sa wasto nitong pagkakasunod-sunod upang makabuo ng pangungusap na magpapakita ng mga halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Isulat ang tamang sagot sa mga patlang. Isulat sa talaan kung paano mo ipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa mga sumusunod na kalagayan. Gawin natin ang ikatlong gawain, panuto. Paano makakatulong ang sumusunod na mga pagpapahalaga sa tungkulin ng pamilya sa kapwa? Magbigay ng isang halimbawa. Ikaapat na gawain, pagtapat-tapatin. Itapat ang mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong kahulugan sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sa patlang. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumuhit o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng anumang pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Lagyan ng akmang pamagat ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Rubric sa pagmamarka sa iginuhit o larawan. Gawin natin ang ika-anim na gawain.
Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Anong magandang payo ang sasabihin ng iyong pamilya, o ikaw mismo, sa matalik mong kaibigan o ang kanyang pamilya kapag nakikita mong ganito ang sitwasyon nila? Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Rubrics sa pagmamarka.